Huwag ka nang lumuha, nandirito na kami. Ayusin natin ang problema. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Isang magandang hapon po na naman mga kaibigan, at dito na naman tayo sa inyong paboritong programa DZRH, ang Kaya Mo Yan sa DZRH. Magandang hapon po sa inyo lahat, at ako naman si Chairman Ricky. Siyempre magandang hapon partner Cory, partner Emer, magandang hapon sa inyong dalawa. Magandang hapon po mga kababayan, and welcome sa inyong paboritong show tuwing Sabado. Kaya Mo Yan. Ako po, Cory. Yes, Emer. Kaya mo yan. Happy Saturday. Nako, Divine Mercy bukas na naman. Nako, Happy Easter, Chairman and Ageless Beauty. Oo nga, Happy Easter. Akala ko nasa Boracay ka, Emer eh. Ayan, Sa bahagi ito na ating programa, siyempre, atin pong pinapaalam na ang Department of Agrarian Reform, mga kababayan, ay namahagi ng mahigit 4,724 na mga titulo. Suportang serbisyo sa mga magsasaka sa Negros Occidental. Oy! Nakatakdang ipamahagi ng DAR sa Lunes, April 8, ang kabuang 4,724 Certificates of Land Ownership Award or CLOA na binuo ng 2,500 hectares na lupa sa 2,797 agrarian reform beneficiaries sa Negros Occidental. Ito, bahagi na ito, Coret Emer, ng DAR with the Heart Project. Wow. Ni Secretary Conrad Estrella III sa leadership siyempre ni Pangulong Bongbong Marcos. Inaasahang ipamamahagi ni Agrarian Reform Secretary Conrad Estrella III ang mga titulo ng lupa na nabuo sa ilalim ng bagong lupain at support to parcelization of lands for individual titling or project split. Nagaganapin ito sa Manuel Torres sa Bago City, Negros Occidental. Siyempre, nangako si Secretary Estrella III na susuportahan niya ang panawagan ni Pangulong BBM Bongbong Marcos na pabilisin ang pamamahagi ng mga titulo na ang pagmemay-ari ng lupa sa mga magsasakang benepisyaryo ng reforma agraryo at magbibigay ng suporta upang matulungan ang mga agrarian reform beneficiaries na mapabuti ang kanilang kalagayan at pamumuhay. Karamihan doon dito, Emer at Cory, 30 years waiting, ha? 30 years. Imagine that. Talagang DAR with the heart, no? Upang matiyak na matagumpay ang mga ARB, mahigit 59 million na halaga ng suportang pangserbisyo ang ipamamahagi sa 19 na Agrarian Reform Beneficiary Organizations or ARBOs sa Negros Occidental na kinabibilangan ng mga proyektong Farm to Market Road, FMR, tuloy ng Pangulo para sa Kaunlarang Pang-Agraryo, TPKP Project, at Farm Machineries and Equipment or FME ayon kay Secretary Estrella III. Sinabi naman ni Atty. Sheila B. Enciso, Western Visayas Regional Director ng DAR, na mga lupain ay bilangan ng 2,686 na titulo, sumasaklaw 1,181,562 na ARBs para sa mga bagong lupain. Sa kabilang banda, 2,038 na titulo naman para split
ang sumaklaw sa 1,368.7 Tuloy mo, Emer? Ipapamahagi. Yun. Sa 1,200 ARBs. ARBs. Libo-libo ng 1,104 na sulit 25 stars na ipinamahagi sa Ito na. 1,235 ARBs. Ako. Ang kabuang land holding. hectares. Yun. Yan. Ay pinamahagi. Yan. Katumbas nito ang kabuang 954 na klowa na sumasaklaw sa 668,000 hectares. Hectares, ha? Emer, ha? Oo. Dami nun. Na 635 ARB sa Negros Occidental 2. Ang mga bagong lupain, ayon kay Enciso, ay regular na target ng DAR sa ilalim ng Land Tenure Improvement or LT na sumasaklaw sa mga pribadong lupain ang agrikultura habang ang lupatin ng na-issuean ng DAR ng mga certificates of land ownership award. At ngayon, hinahati na at pinapalitan ng mga individual na CLOA sa titulo ng lupa upang mapabuti ang seguridad sa panunungkulan ng lupa at palakasin ang mga karapatan sa ari-arian. ARB. Yan. Dar with the heart. Kasama yan. Ang tindi. Grabe. Dami. Saludo tayo. Yan ang kabuuan ng ating... Oo. Tsaka walang tigil. Alam balita ko, this month alone, 10,000 titles ang may issue all over the Philippines. Ang target niyan, sa nalaman ko, 100,000 new titles by the end of 2024. Kasama, 30 years in waiting yan. Mga karamihan dyan. Partner, ngayon, magkakaroon na sila. Kagaya ng kagaya ni Lola na na-interview natin dito. Napaiyak talaga. At hindi malaman kung paano akbayin eh. Halos bigayin na si PBM eh. Di ba? Embrace eh. Sa tuwa. So congratulations. Keep up the good job. Ha? Keep it up. Yan. Yes. So, alam natin. Yes. So yan ang ilan mga storya na binabahagi natin ngayon, ano? Maliban diyan, siyempre, sinabi dito ni President BBM na i-energize niya ang Panay Power Grid. Nakahandang inaugurate ni Pangulong Bongbong Marcos ang Cebu Negros Panay Backbone Project Stage 3 will be inaugurated on April 8, Iloilo City, ayon kay Mayor Jerry Treñas. Sa naganap na Philippine Electric Power Industry Forum 2024 sa Iloilo Convention Center, sinabi ni Treñas na welcome niya ang development para mag-improve situation sa Panay Island. Mismong si DOE or Department of Energy Undersecretary Rowena Cristina Guevara kinonfirm ito sa naganap na event at mismo si Pangulong Marcos ang dadating sa inauguration ng Bacolod next week. Ayon kay Yuse Guevara, ang National Grid Corporation or NGCP ay makukumpleto na ang 230 kilovolt CNP3 sa March 27, 4 days ahead na magaganap yan before March 31 deadline. Naganap yan before March 31 deadline. Yan. Kasi matindi ang brownout sa Panay eh. Meron Cory. Kaya buti na lang kasi para maayos yan. Yung mga... Hindi. Tsaka masama, may electricity pero may nagba-brownout. Yun ang masakit doon. In fact, when I was in Bacolod last week, nagkakaroon ng brownout. So lahat yan, hopefully ma-resolve, mga kababayan sa area yan. Okay. Sa oras natin, 4:16 ng hapon,
Naka-standby po ang ating guest sa pagbabalik ng programang DZRH Kaya Mo Yan. Pagbalik natin, makakausap natin na siyempre ang topic mula sa Asian Center at ang PhilHealth plan to promote affordable breast cancer for Filipino women. Sa pagbabalik ng Kaya Mo Yan sa DZRH, standby po mga kaibigan. We'll be right back.